Paksang Aralin, mga bunga ng mga pangyayari sa panahon ng himagsikang Pilipino, ikatlong linggo. Magandang buhay mga bata! Welcome sa ating kwentong may saysay. Tara na, tuklasin natin ang makulay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Bago tayo magpatuloy sa ating panibagong paksa, tayo muna ay magkaroon ng maikling balik-aral. Timeline ng pagkakatuklas ng Katipunan. Manuto. Piliin sa mga pagpipilian sa ibaba ang tamang letra ng pangyayaring nangyari sa bawat petsa. Isulat ang letra lamang sa kahon sa ilalim ng bawat larawan. Unang larawan, Agosto 11, 1896. Ang tamang sagot, letter B. Isiniwalat ni Teodoro Patino ang liham tungkol sa Katipunan kay Sor Teresa de Jesus. Ikalawang larawan, Agosto 20, 1896. Ang tamang sagot, letter A. Natagpuan ng mga dokumento at talaan ng kasapi sa pagsalakay sa Diario de Manila. Ikatlong larawan, Agosto 21 hanggang 22, 1896. Ang tamang sagot, letter E. Inaresto ng mga otoridad ang mga pinaghihinalaang katipunero at kumalat ang balita ng pagkakatuklas. Ikaapat na larawan, Agosto 23, 1896. Ang tamang sagot, letter C. Nagtipon ang mga pinuno sa Pugadlawin at napagkasundo ang simulan ang himagsikan. Ikalimang larawan, Agosto 24, 1896. Ang tamang sagot, letter D. Itinatag ni Bonifacio ang Haring Bayang Katagalugan. At para sa ika-6 na larawan, Agosto 30, 1896. Ang tamang sagot, letter F. Isinagawa ng Katipunan ng unang pag-atake sa polvorin ng San Juan del Monte. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay naka-5 o naka-6, binabati kita at handa ka na sa panibagong aralin. Simulan natin ang ating aralin sa araw na ito sa taong 1892, ang simula ng pakikibaka ng mga Pilipino. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa taong 1892 sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang pagkakatatag ng La Liga Filipina. Hunyo 26, 1892, ang pagbabalik ni Jose Rizal. Matapos ang mahabang panahon sa Europa at Hong Kong, bumalik si Dr. Jose Rizal sa Pilipinas upang isulong ang reforma o pagbabago na matagal niya nang nais na mangyari. Matapos nga ang ilang araw mula nang siya ay makabalik sa Pilipinas, Hulyo 3, 1892, naganap ang pagkakatatag sa bahay ni Doroteo Onghunco sa Tondo. Itinatag ni Dr. Jose Rizal ang La Liga Filipina, isang samahan para sa reforma at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ating talakayin ang mga layunin ng La Liga Filipina. Una, pagkakapantay-pantay. Pantay na karapatan sa batas para sa mga Pilipino at Kastila. Walang diskriminasyon sa harap ng batas at pamahalaan. Ikalawa, representasyon. Mas malawak na representasyon sa pamahalaan. Pagpapabuti ng edukasyon at kabuhayan ng bawat Pilipino. At ikatlo, pagkakaisa. Pagkakaisa ng mga mamamayan sa mapayapang paraan, sama-samang pagkilos para sa reforma at kaunlaran. Ngunit sa kasamaang palad, ang La Liga Filipina ay hindi nagtagal. Paano nga ba nagtapos ang La Liga Filipina? Atin itong talakayin. Pag-aresto at magpapatapon kay Jose Rizal. Hulyo 6,
pag-aresto kay Rizal ng mga otoridad na Espanyol dahil sa kanyang mga aktibidad politikal at pagiging tagapagtatag ng La Liga Filipina. At dahil nga sa pagkakaaresto ni Jose Rizal, ang La Liga Filipina ay agad nabuwag. Ngunit, hindi tumigil ang mga Pilipino sa pakikipaglaban. Kaya naman, Hulyo 7, itinatag ang Katipunan bilang lihim na samahan bilang tugon sa pag-aresto kay Rizal at pagtanggi sa mapayapang reforma. Hulyo 12, inilipat si Rizal sa bilangguan ng Fort Santiago habang inihahanda ng mga Espanyol ang kanyang pagpapatapon sa malayong lugar. At noong Hulyo 15, pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan, Zamboanga, isang liblib na bayan sa Mindanao kung saan siya nanatili ng 4 na taon. Ano ang naging bunga ng pagdakip kay Rizal? Sa loobin ng bayan, ang pagpapatapon kay Rizal ay nagpakita na walang lugar ang katotohanan sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. At ang tugon naman ng kilusan, ang pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan ay hindi nagpatahimik sa mga Pilipino. Sa halip, ito ay naging mitya ng mas malalim na pagnanais para sa kalayaan. Ang ilan ay nagpatuloy sa mapayapang landas, habang ang iba, katulad ni Andres Bonifacio, ay nagpasya na ang armas na pakikipaglaban ang tanging sagot sa pang-aapi ng mga Espanyol. At dahil nga sa agarang pagkakabuwag ng La Liga Filipina, umusbong at itinatag ni Andres Bonifacio ang KKK o ang Kataas-Taasang Kagalang-Dalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Ang pagtatatag ng Katipunan. Bukod kay Supremo Andres Bonifacio, meron pa siyang 4 na kasama sa pagtatatag ng samaang ito. Ito ay sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Deodato Arellano at Valentin Diaz. Itinatag ang KKK sa bahay ni Deodato Arellano sa Calle Azcárraga, Tondo, Maynila. Ngayon ay kilala bilang Claro M. Recto Avenue. Dito ginanap ang unang lihim na pagpupulong noong Hulyo 7, 1892. Alamin natin ang mga layunin ng Katipunan. Una, makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Kalawa, pag-isahin ang mga Pilipino. Ikatlo, itaguyod ang pagkakapantay-pantay. Pang-apat, linangin ang pagmamahal sa bayan. Pang-5, palaganapin ang mabuting asal at mataas na pagpapahalaga. Ika-6, magtatag ng isang malaya at sariling pamahalaan. At panghuli, tulungan at pangalagaan ang kapwa Katipunero. Ang legasiya ng 1892. Paano hinubog ng taong ito ang Pilipinas at ang mga Pilipino? Ang taong ito ay nagsilbing pundasyon ng himagsikang Pilipino. Sa pamamagitan ng La Liga Filipina at Katipunan, nagsimulang magkaisa ang mga Pilipino laban sa pang-aapi. Pag-asa at inspirasyon ang naging bunga para sa mga sumunod na henerasyon. At ngayong natapos na tayo sa ating paksang aralin, ang tanong ko sa inyo ngayon, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo, halika, simulan natin ang pagsagot ng buong husay sa inihandang pagsusulit sa araw na ito. Pagsusulit, tama o mali? Basahin ang bawat pahayag at isulat kung tama o mali. Unang pahayag, ang La Liga Filipina ay tinatag ni Jose Rizal noong Hulyo 7, 1892. Ikalawa, ang layunin ng La Liga Filipina ay humingi ng reforma sa mapayapang paraan. Ikatlo, ang Supremo ng Katipunan ay si Jose Rizal. Ikaapat, ang Katipunan ay naniniwala sa mapayapang petisyon upang matamo ang kalayaan. Panglima, may pagkakaiba ang La Liga Filipina at Katipunan sa kanilang paraan at layunin. Ngayon, ating ibigay ang kasagutan sa bawat bahayag.
Para sa unang nilang, ang tamang sagot ay mali dahil itinatag ang La Liga Filipina noong Hulyo 3 at hindi Hulyo 7. Ikalawa, ang tamang sagot ay tama. Ikatlo, mali dahil ang Supremo na Katipunan ay si Andres Bonifacio at hindi si Jose Rizal. Ikaapat, ang tamang sagot, mali dahil ang Katipunan ay hindi na naniniwala sa mapayapang paraan sa paglaban sa mga Espanyol. At panglima, ang tamang sagot ay tama. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa panibagong aralin. Ngayong tapos na tayo sa taong 1892 at nakita natin ang naging bunga ng Katipunan at La Liga Filipina sa mga Pilipino, tayo ngayon ay dumako sa mga taong 1893 hanggang 1895, ang pagpapalawak ng Katipunan at paglilingkod ni Jose Rizal sa dapitan. Ang mga taong nabanggit ay tahimik, ngunit makapangyarihan. Walang malalaking labanan, ngunit puno ng paghahanda. Ito ang panahon ng tahimik na pagbabago. Habang si Rizal ay naglilingkod sa dapitan, ang mga binhi ng himagsikan ay dahan-dahang tumutubo sa buong kapuluan. Ating tuklasin ang naging buhay ni Jose Rizal sa dapitan, Zamboanga. Una, siya ay nagtayo doon ng paaralan. Nagturo ng pagbasa, pagsulat, at marami pang iba sa mga bata at mga matatanda. Pangalawa, nagpabunga ng mga lupa para sa kapakanan ng mga tao. Nagsagawa siya ng mga proyekto sa agrikultura at pagtatanim. At pangatlo, nanggamot ng mga may sakit. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa medisina upang gamutin ang mga may sakit na matanda at mahihirap. Libreng gamutan ang kanyang ipinagkaloob. Ano nga ba ang naging bunga ng paninirahan ni Jose Rizal sa dapitan Zamboanga? Bago dumating doon si Rizal, ang dapitan ay isang simpleng bayan na may limitadong pag-udlad, walang paaralan, walang klinika, at walang maayos na infrastruktura. Subalit, nang siya ay dumating na doon, ang naging bunga ni Rizal ay ang dapitan ay naging masigla at umuunlad, na bago ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng edukasyon, kalusugan at mga proyektong pangkomunidad. Samantala, sa Maynila, habang si Rizal ay naglilingkod sa dapitan, isang lihim na samahan ang dahang-dahang lumalaki. Si Andres Bonifacio at ang mga kasama niya ay tahimik na nag-oorganisa ng Katipunan, isang kilusan na naglalayong palayain ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol. Puno ng lihim, tapang at pagmamahal sa bayan ang kanilang mga hakbang. Saan lumawak ang Katipunan? Sa Maynila, Bulacan, Cavite at Laguna, Batangas, at Nueva Ecija. Bakit dumami ang mga miyembro ng Katipunan? Una, dahil ito sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Ang mga Pilipino ay patuloy na inaapi at ginagamit ng mga kolonyal na Espanyol. Walang kalayaan, walang karapatan at walang katarungan para sa mga katutubo. Ikalawa, mataas na buwis. Napilitan ng mga Pilipino na magbayad ng mabibigat na buwis sa gobyernong Espanyol kahit mahirap ang kanilang kalagayan sa buhay. Ikatlo, sa pilitang paggawa o ang polo y servisyo. Pinilit ang mga lalaking Pilipino na magtrabaho para sa gobyerno ng walang bayad, nagdulot ito ng matinding hirap sa mga pamilya. At ikaapat, diskriminasyon sa mga katutubo. Ang mga Pilipino ay tinuring na mababang uri na tao. Ipinagbawal silang umabot sa mataas na posisyon sa simbahan at pamahalaan. Ang paglawak ng Katipunan at pagdami ng mga kasapi nito ay nagmula rin sa inspirasyon kay Rizal. Patuloy na nagbibigay sigla sa mga Pilipino ang mga nobela ni Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, na nagbunyag ng katotohanan at nagpukaw ng damdamin ng bayan.
Ano ang bunga ng mga taong 1873 hanggang 1875? Ang mga taong ito ay nagpapakita na ang pagmamahal sa bayan ay maaaring ipahayag sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng tahimik na paglilingkod, edukasyon at paghahanda. Parehong si Rizal at ang katipunan ni Andres Bonifacio ay nagtrabaho para sa iisang pangarap, magkaroon ng kalayaan at kaunlaran ang Pilipinas. Ngayong tapos na ang ating talakayan sa ating aralin, ang tanong ko sa inyo ngayon, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika! Sagutan natin ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Pagsusulit. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, ano ang pangunahing layunin ng katipunan sa pagpapalawak nito? A. Makahanap ng kayamanan upang suportahan ang revolusyon. B. Makapag-aral sa ibang bansa ang mga miyembro. C. Makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamahala ng mga Espanyol. D. Makapagpalaganap ng relihiyon sa buong bansa. Ikalawa, sino ang nag-organisa ng pagpapalawak ng katipunan sa iba't ibang lalawigan? A. Andres Bonifacio. B. Emilio Aguinaldo. C. Jose Rizal. D. Apolinario Mabini. Ikatlo, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga paraan ng pagpapalawak ng katipunan? A. Pagtatatag ng mga sangay sa iba't ibang bayan. B. Pagsasagawa ng mga lihim na pulong at pagtitipon. C. Pagpapalaganap ng mga panulat na naglalaman ng damdaming makabayan. D. Pag-aalok ng gantimpala sa mga magigiting na sundalo ng Espanya. Ikaapat na bilang, ano ang pangunahing layunin ni Rizal sa kanyang paglilingkod sa dapitan? A. Magtayo ng sariling negosyo. B. Maglingkod at makatulong sa mga taga-dapitan sa iba't ibang larangan. C. Mag-aral ng medisina lamang. D. Maghanap ng paraan upang makabalik agad sa Maynila. At ikalima, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa paglilingkod ni Rizal sa dapitan? A. Pagtuturo sa mga bata at matatanda. B. Paggawa ng mga proyekto para sa bayan. C. Pagsulat ng Noli Me Tangere. D. Paggamot sa mga may karamdaman. Ngayon naman, ating ibigay ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter C. Makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamahala ng mga Espanyol. Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot, letter A. Si Andres Bonifacio. Ikatlo, ang tamang sagot, letter D. Pag-aalok ng gantimpala sa mga magigiting na sundalo ng Espanya. Pang-apat, ang tamang sagot, letter B. Maglingkod at makatulong sa mga taga-dapitan sa iba't ibang larangan. At panghuli, ang tamang sagot ay letter C. Pagsulat ng Noli Me Tangere. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Ngayong natalakay na natin ang mga pangyayari mula 1872 hanggang 1875, ating simulan ang pagtalakay sa taong 1876, ang pagsisimula ng himagsikang Pilipino, ang simula ng laban para sa kalayaan. Nagsimula ang makasaysayang taon ng 1876 sa pagtataksil at pagkakabunyag ng katipunan. Noong 1876, ibinunyag ni Teodoro Patiño ang katipunan. Dahil dito, nagsimulang mag-imbestiga ang mga otoridad na Espanyol. Noong Agosto 11, 1876, sinalakay ng mga Espanyol ang mga tahanan at lugar na pinaghihinalaang kaugnay ng katipunan.
Maraming kasapi ng Katipunan ang inaresto at kinulong. Ang mga dokumento at materyales ng samahan ay nakuha ng mga Espanyol bilang ebidensya. Ang pagbabunyag na ito ay nagbunsod kay Andres Bonifacio at sa mga Katipunero na magpasya. Lumaban na agad bago pa mauli ang lahat. Ang Agosto 11, 1896 ay naging hudyat ng pagbabago, ang simula ng arbadong paghihimagsik laban sa pananakop ng Espanya. Matapos ngang matuklasan ng Katipunan, noong Agosto 23, 1896, sa pamumuno ni Andres Bonifacio, naganap ang isa sa pinakamakasaysayang pangyayari sa Pilipinas, ang Sigaw sa Pugadlawin. Libo-libong Katipunero ang nagtipon sa Pugadlawin, Caloocan. Pinunit ng mga Katipunero ang kanilang sedula bilang simbolo ng pagputol ng ugnayan sa Espanya. Mula sa sandaling iyon, opisyal nang nagsimula ang armadong revolusyon. Ito ang pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas, ang simula ng laban para sa tunay na kalayaan. Matapos ang Sigaw sa Pugadlawin, ito ay sinundan ng unang labanan sa San Juan del Monte. Noong Agosto 30, 1896, inatake ng mga Katipunero ang El Polvorin de San Juan del Monte, ang bodega ng mga armas ng mga Espanyol sa Maynila. Bagaman natalo ang mga Katipunero sa labanang ito at marami ang napatay o naaresto, hindi sila sumuko. Ang labanan sa San Juan del Monte ay nagsilbing simbolo ng tapang at determinasyon ng mga Pilipino. Mabilis na kumalat ang himagsikan sa iba't ibang probinsya. Patunay na ang apoy ng kalayaan ay hindi na mapipigilan ng mga Espanyol. Samantala, habang nagsisimula na sa Maynila ang himagsikan, si Jose Rizal ay inaresto noong Oktubre 1896 sa barkong Colon habang patungo sa Cuba bilang voluntaryong doktor. Kahit walang direktang kaugnayan sa himagsikang Pilipino, siya ay kinulong at kinasuhan ng mga Espanyol. Ang mga kaso laban sa kanya: rebelyon, sedisyon, pakikipagsabwatan. Ang kanyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay ginamit bilang ebidensya laban sa kanya. Dinala si Rizal sa Fort Santiago sa Maynila kung saan siya nakulong at kinilala ng mga otoridad bilang isang mapanganib na tao sa mata ng kolonyal na pamahalaan. Ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Matapos ang ilang buwang pagkakakulong, Disyembre 30, 1896, binaril si Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala bilang Luneta Park sa harap ng libo-libong manonood. Siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ng mga Espanyol. Sa kanyang huling sandali, humingi si Rizal ng pahintulot na humarap sa kanyang mga mamamatay tao. Isang kilos ng tapang at dignidad na hindi malilimutan ng kasaysayan. Ang kanyang kamatayan ay naging apoy na nagpaalab sa puso ng bawat Pilipino at nagbigay lakas sa himagsikang Pilipino. Ang bunga ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Ang kamatayan ni Jose Rizal noong Disyembre 30, 1896 ay hindi nagpahina sa kalooban ng mga Pilipino. Sa kabaligtaran, lalo itong nagpalakas ng kanilang determinasyon. Ang kanyang pagpapakasakit ay naging apoy na nagpaalab ng puso ng bawat Katipunero at revolusyonaryo sa buong kapuluan. Dahil kay Rizal, mas maraming Pilipino ang nagising at naniwala na ang kalayaan ay isang karapatan na dapat ipaglaban hanggang sa huli. Samantala, ilang buwan matapos ang pagkamatay ni Dr. Jose Rizal, ay lumago ang himagsikan sa Cavite. Noong 1897, lumalawak na ang revolusyon sa buong Pilipinas. Cavite ang naging sentro ng revolusyon. Sunod-sunod na tagumpay ang nakamit ng mga Katipunero sa lalawigan. Ang mga tagumpay ay nagpalakas ng loob ng mga mandirigma. Nagdulot ito ng paghahati ng mga pangkat sa Cavite. Dahil sa paglawak ng katipunan sa Cavite, nagkaroon ng magkakaibang ideya tungkol sa pamamahala. Kaya naman, nahati ito sa dalawang pangkat. Ito ang magdiwang at magdalo.
Ang magdiwang ay pinamumunuan ni Mariano Alvarez, pinsan ni Andres Bonifacio. Samantala, ang Magdalo naman ay pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo, pinsan ni Emilio Aguinaldo, na kalaunan ay ating magiging pangulo. Pagkakaiba sa paniniwala ng dalawang pangkat. Ang paniniwala ng magdiwang ay sapat na ang pamahalaan ng katipunan para pamunuan ng himagsikan. Hindi sila sang-ayon sa panibagong pamahalaang revolusyonaryo na palitan ang katipunan. Samantala, ang paniniwala naman ng Magdalo ay magkaroon ng bagong pamahalaang revolusyonaryo para sa mas epektibong pamamahala. Para na rin sa mas maayos na organisasyon ng pamahalaan sa panahon ng himagsikan. Sa madaling salita, nais ng Magdalo na palitan ang katipunan. Ano ang naging bunga ng pagkakahati ng katipunan sa Cavite? Upang tugunan ang nangyayaring sigalot sa mga katipunero sa Cavite, nagkaroon ng kumbensyon sa Tejeros. Marso 22, 1897, isang makasaysayang araw sa panahon ng himagsikan sa Tejeros, Cavite. Ang layunin dapat nito ay pag-ayusin ang sigalot o hindi pagkakaunawaan ng Magdiwang at Magdalo sa iisang pamunuan. Subalit kalaunan sa gitna ng kanilang pag-uusap, naihayag na ang layunin ng pagpupulong ay magtatag ng bagong pamahalaang revolusyonaryo para sa mas maayos na pakikipaglaban. Nabiglaman sa pangyayari ay nirespeto ni Andres Bonifacio ang nais ng mga katipunero sa Cavite na magkaroon ng panibagong halalan para sa bagong pamahalaan. Mga nahalal sa halalan sa Tejeros. Emilio Aguinaldo bilang Pangulo. Mariano Trias bilang Vice-Pangulo. At si Andres Bonifacio na dating Supremo ay naging Direktor ng Interior. Iginalang ni Andres Bonifacio ang naging pasya at resulta ng halalan sa Tejeros, subalit tinutulan ni Daniel Tirona, isang Magdalo, ang posisyon ni Andres Bonifacio bilang Direktor ng Interior. At sinabi ba dito na si Andres Bonifacio ay hindi nararapat sa posisyon dahil siya ay hindi nakapag-aral ng abogasya. Dahilan kung bakit nagalit si Bonifacio at pinawalang bisa ang naganap na halalan sa Tejeros. Matapos ang naganap na halalan sa Tejeros, Abril 11, 1897, naganap ang kasunduan sa Naik, isang kasunduang ginawa ni Andres Bonifacio at ng kanyang mga taga-suporta upang tutulan ang naging resulta ng kumbensyon sa Tejeros at magtatag ng hiwalay na pamahalaan. Dahil dito, lalong lumalim ang hidwaan sa mga revolusyonaryo at nauwi ito sa pagdakip kay Andres Bonifacio. Ilang araw matapos ang kasunduan sa Naik, naganap ang pag-aresto sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Sila ay nilitis at nahatulan ng kamatayan. Noong Mayo 10, 1897, ang magkapatid ay binitay sa Maragondon sa Cavite, isa sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Supremo ay pinatay ng kapwa Pilipino. Ano ang naging bunga ng pagkamatay ni Andres Bonifacio? Una, nawala ang pangunahing tagapagtatag at lider ng katipunan. Pangalawa, lumawak ang kapangyarihan ni Emilio Aguinaldo. Ikatlo, lalong nahati ang hanay ng mga revolusyonaryo. Ikaapat, humina ang pagkakaisa ng himagsikan. At panglima, naging isa siyang martir ng kalayaan. Ngayong tapos na ang ating talakayan sa mga taon ng 1872 hanggang 1877. Ang tanong natin ngayon, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo, halika! Sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Matching type. Panuto? Itapat ang hanay A sa tamang sagot sa hanay B. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sapat lang sa inyong mga sagutang papel.
Para sa unang bilang, petsa ng pagbitay kina Andres at Procopio Bonifacio. Ikalawa, politikong nanguna sa bagong pamahalaan matapos ang pagkamatay ni Bonifacio. Ikatlo, pangyayari na naging sanhi ng pagkakabukod ng mga Katipunero na humantong sa pagkamatay ni Bonifacio. Pang-apat, dahilan kung bakit inakusahan at itinuring na salarin si Jose Rizal ng mga Espanyol. At pang-lima, kulungan kung saan ikinulong si Jose Rizal bago siya bitayin. Ating ibigay ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter E, Mayo 10, 1897. Para sa ikalawang bilang, letter A, Emilio Aguinaldo. Ikatlong bilang, ang tamang sagot, letter B, Kumbensyon sa Tejeros. Pang-apat, letter D, Sedisyon. At pang-lima, ang tamang sagot ay letter C, Fort Santiago. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Tapos na ang pagsusulit at aralin sa araw na ito. Mahusay ang ipinakita mo. Patuloy na matuto, maniwala sa iyong kakayahan at maging bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat!